Mapagpalang umaga po sa ating lahat. A blessed morning. Parang alulungkot nyo. Dapat lagi kayong nakangiti. Tingnan mo yung katabi mo, nakangiti ba? Kahit may problema o may kinaharap tayo, dapat magalak tayo. Amen? Dahil kasama natin ang Diyos, dapat lagi tayong masaya. Kaya sa panahon po natin yon na talagang, sasabihin, Pastor, nakakawalan talaga ng ngiti ang nangyayari ngayon. Pero Lord, dahil nga ang Panginoon ang ating kaligayahan, parang sinabi ni Apostol Paul, na kapag siya ay nalulungkot, nahihirapan, pero siya ay nagkakaroon ng kaligayahan, kalakasan, dahil kasama niya ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng ito. Amen? Kaya po, ngayon, lalo na magkakapasukan. Sino mga estudyante rito? Pakitaas ang kamay. Mga student. Isa lang ang student? Patayan niyo itaas. Sino dito yung di ba mahaba-haba din ng bakasyon? Sino yung nakapagpahinga mga estudyante? Ayan, praise God, ano? Pero madalas, yung pahinga naman, hindi naman talaga pahinga, no? Talagang, sana hindi na ako nakapagpahinga para napagod pa ako. Sino po dito yung mga magulang na masasabing nakapagpahinga na siya kahit ilang sandali? Walang pahinga. Kahit na natutulog ka, yung mind mo, hindi pa rin nakapagpapahinga, no? Kaya po, mahalaga po sa atin, lalo po pag sinasabi yung pahinga. Alam niyo po, lalo na po, nasa bagong series na po tayo. Alam po, ang salitang pahinga, hindi lang po ito ibig sabihin na tayo po'y walang gagawin na bagay. Kundi ito rin yung bagay na kung saan kalmado ka lang, yung hindi ka galit o something. Kasi pag tayo gusto magpahinga, gusto natin mapahinga lahat, pati ang isipan natin, katawan natin. Pero madalas, yung pahinga na yon, katawan lang. Pero yung isip, hindi. Lalong-lalo na kung tayo po ay medyo nahihirapan sa isang bagay na gusto mong masolve ito pero hindi mo kayang masolve at ang isipan mo napupuno ng alalahanin ay hindi ka talaga makapagpahinga. Ang sabi mong pahinga pag sinabing sa Bible, ito yung naghihintay ka sa pagkilos ng Panginoon. Yung kalmado ka lang, tahimik ka lang, peaceful ka lang, na talagang hinihintay mo yung pagkilos ng Panginoon. Yan yung pahinga na sinabi po ni David. Dito po sa ating verse na ito na kung saan ang ating series, ito maraming gusto. Sino po gusto magpahinga? Hindi yung kukunin ka ni Lord, hindi ganon. Si totally yung pahinga na yon. Yung kahit dito, mararanasan mo na yung pahinga. Sino po yung gusto magpahinga? Di ba lahat naman tayo? Pero madalas nga yung pahinga na ito, hindi ito kayang ibigay talaga ng mundo eh. Kaya minsan, iba, magbabakasyon ako ng 1 week. Pero nung nagbakasyon ng 1 week, pagbalik sa trabaho, pagbalik sa bahay, parang lalo ko napagod. Parang gano'n. Kasi nga, hindi talaga totally makuha yung pahinga. At si David, naranasan si Haring David. Kung babasahin niyo po yung buhay ni David, siya po yung hari na laging nakikipaglaban. Kasi kailangan makonquer niya yung bagay na ibinigay ng Diyos para sa Israelita. Kaya nga si David, hindi siya yung pinagpatayo ng templo ng Diyos. Bakit? Kasi nga sa daming dugo o napatay na tao, sabi niya ng Panginoon, hindi ka pwede magtayo ng aking templo dahil nadungisan ng iyong kamay for ilang libo na kaya si Solomon na anak mo. Ibig sabihin, nung panahon ni David, talagang labanan. Talagang labanan. Pag ikay nasa battle, ang hirap magpahinga, di po ba? Sa atin, wala tayong physically battle, pero meron tayong kapwa-kapwa na labanan na nangyayari sa ating buhay. Pagpunta pa lang dito, may laban na eh. Nakakatamad pumunta, ang init. Nakakatamad pumunta. Pagising pa lang, may laban na. Mga nanay, sa pasukan, may labanan na naman. Monday, bukas, di ba, kailangan na naman pumaga ng gumising ng maaga, mag-prepare ng baon, kakainin nila. Marami tayong laban. Every day sa buhay natin may laban. Kaya minsan, may pagkakataon pa ba ako magpahinga? Naniniwala kayo na meron tayong pahinga na hindi kayang ibigay ng Diyos? Kaya yan ang ating series message po na for the whole June. Ito yung rest in God o kapahingahan sa Diyos. Alam niyo po si David nasa labanan na lagi. Kaya talagang totally ang hirap magpahinga. Pero naranasan niyang magpahinga dahil sa tulong ng Diyos. Alam mo, kahit maraming battle, sa panahon natin, marami tayong battle, pero naniniwala ba kayo na kaya natin magpahinga kahit marami tayong labanan sa buhay natin? Ito po yung sabi sa Salmo 62, verse 5. Sa Diyos ko lamang natatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng
pag-asa. Alam niyo po, madalas kaya hindi tayo makapagpahinga dahil sa dami ng labanan na nangyayari. May pag-asa pa ba? Lalo ngayon, pag manunood ka sa TV, sa nangyayari sa ating bansa, sa buong mundo, parang may pag-asa pa ba? May kaya pa bang kapahingahan sa akin? Ganyan na nangyari kay David. Dahil sa kanyang pagtitiwala, hindi naramdaman ni David ang pangailangan ng galit o panik o nagtiwala lang siya sa pagkilos ng Panginoon. Kaya po makikita natin, napakagandang salita ng Panginoon. Sa Diyos ko lamang natatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Alam niyo po si David, talagang hindi ka magpapahinga kasi nga sa dami ng labanan din. Pero alam niyo po bakit nakapagpapahinga siya? Lagi siyang lumalapit sa Panginoon. Every time may battle siya sa buhay niya, physically, mentally, spiritually, lagi niyang idinudulog sa Diyos. Kaya nangyayari, yung kanyang alalahanin, yung kanyang mga bagay na iniisip, labanan, pag ibinigay mo sa Diyos, may kapahingahan. Bakit? Kasi nagdudulot ito ng pag-asa sa atin. Kaya pag every time tayo may digmaan, wag mong sarili yung digmahan na yan. Dahil ipagkatiwala mo sa Panginoon, kaya ang sabi nga ng Panginoon, I am the banner of victory. Yung bandera ng tagumpay ay sa akin. Kaya every time na may battle ka, every time na mayroon kang sinusuong na labanan, tandaan mo, kasama ang Diyos, na ang tinataas mo ay bandila ng victory. Kaya si David, ganun na lamang. Every time na maraming labanan na nangyayari, si David laging lumalapit sa Panginoon. Bakit? Pag inilapit mo sa Panginoon ang lahat ng alalahanin mo, lahat ng laban mo, masusumpungan mo ang kapahingahan. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya every time tayo nananalangin sa Panginoon, na problema, every time tayo dumudulog sa Panginoon, nararamdaman mo, gumagaang. At sinasabi lalo na, kung alam mo yung mga salita ng Diyos, ang daming pangako ang Panginoon na magbibigay sa atin ng pag-asa. Ang mga mananampalataya sa panahon ng bagong tipan, may katulad na pag-asa ang nilagay sa ating mga puso sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kasi nga, hindi na po natin makikita na talagang sa ating mga mata ang ating Panginoon Kristo, ang Diyos Ama. Pero, meron pong ibinigay sa atin ang banal na Espiritu upang ito ay magpakita sa atin ng pag-asa. Upang ang pag-asang ito magdala sa atin ng kapahingahan. Ano po sabi sa Roma 5:2? Dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, tinatamasa natin ang kagandahan loob ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asang makakabahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin po, yung ating nararanasan ngayon na paghihirap, yung ating nararanasan ng mga pagsubok at mga pagdadalamhati at mga bagay na ayaw natin, huwag tayong mag-alala dahil may pag-asa. Kasi darating ang panahon na makakabahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga mananampalataya naghahanap na pinakahuling paglaya mula sa kanilang mga pagsubok, ito'y darating sa kapuspusan kasama ng bagong langit at bagong lupa. Yan po sabi sa Pahayag, chapter 21-22. Ibig sabihin po, sa bawat po nararanasan natin pagsubok, paghihirap, may katapusan po yan. Na darating yung panahon, yung ating nararanasan na labanan, pagsubok, pagdadalamhati, pagdurusa, huwag kayong mag-alala, sabi ng Panginoon. Bakit? Darating ang panahon, magkakaroon ng bagong Israel, bagong Jerusalem at bagong langit at lupa. Lahat ng mga kinurap na rito, mawawala po yan, magkakaroon ng bago. Isinasabi sa atin ito ng Panginoon upang magkaroon po tayo ng pag-asa. Na magkaroon tayo ng kapahingahan. Every time tayo nakakaranas ng mga bagay na ayaw natin, nalulungkot tayo, nahihirapan tayo, huwag tayong mag-alala. Kaya natin magpahinga, lalong-lalo na po sa mga pangako at salita ng Diyos sa atin. Ang mananampalataya magkakaroon ng maluwalhating katawan at mabubuhay magpakailanman kasama ng Diyos. Malaya mula sa pagkakahawak ng kasalanan, pag-uusig, pisikal na paghihirap, at mga tukso. Mawawala po lahat yan. Kaya anuman ang nararanasan natin ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon, kalmado lang tayo. Bakit? Malalampasan po natin lahat yan. Lalong-lalo na po, meron tayong iniintay na makabahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos kung saan pag naluwalhati ang ating Panginoon, kasama po tayo doon sa maluluwalhati. Hindi po tayo kasama doon sa parurusahan. Kundi iniintay natin napakagandang pag-asa
ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito po sabi sa Tito 2:13, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Heso Kristo. Ibig sabihin, sino po naniniwalang babalik ang ating Panginoon? Parang ayaw niyong maniwala. Alam niyo po kung bakit gago kayo tinatanong? Kasi every time na sumasagot kayo, dinideclare nyo na mayroon kayong buong pananampalataya na sinasabi nyo yun. Di ba, last week, may kapangyarihan ng ating salita? Di po ba? Na pwede magbigay ng pag-asa o pwede maka-curse o makabuhay o makamatay. Kaya po, lagi kayong tinatanong. Kasi pag every time na sumasagot kayo, dinideklara nyo kung ano yung sinasabi ninyo. May pinasasabi ko ba sa inyo na makakasama sa inyo? Kasi nga may power nga yun. Kaya every time na kayo nagsasalita, every time na kino-confess nyo na dakila ang Diyos at babalik siya, ibig sabihin, naniniwala kayo na babalik ang Panginoon. Kasi minsan tayo, babalik si Lord. Babalik si Lord. Parang hindi natin mapaniwalaan. Kaya minsan, yung kapahingahan, hindi natin makuha. Kasi every time na tayo gusto magpahinga, ayaw natin paniwalaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya every time na sinasabi natin, babalik ang Panginoon, ibig sabihin, kahit ngayon nasa sitwasyon ka na hindi maganda, pag sinabi mong babalik si Lord, ibig sabihin, magkakaroon ka ng kapahingahan dahil sa pagbabalik ng Panginoon. Meron kang pag-asa. Kaya, naku, ang nangyayari sa mundo ngayon, nangyayari sa gobyerno, nangyayari sa ating ekonomiya, lahat nagtataasan. May pag-asa ba ba? Parang lahat hindi na kaya magpahinga, gusto magtrabaho para masustain ang lahat ng pangangailangan. Di po ba? Pero one thing, na pag nalaman mo na may pag-asa ka na galing sa Panginoon at inaasahan mo yung kanyang pagkilos, magkakaroon ka ng kapahingahan at kagalakan eh. Kasi ibig sabihin, hindi mo na kailangan magpakasobra ng kilos para sa paghihintay mo sa Diyos kasi yun ay totally ibinigay na sa atin lahat. Ang sinasabi lang sa atin ng Panginoon, tinatanggap mo ba ito? Kasi yung kapahingahan nito, according pa rin sa ating pagtugon. Kaya minsan tayo nananalangin, pray ka, minsan sasabihin sa'yo ng kaaway, totoo bang sinasabi? Dududa ka, oo nga, hindi naman totoo. Ganun eh. Kaya nga faith, pag sabing faith, pag sinabi mo, pinanindigan mo, pangatawanan mo yun kasi mangyayari yun. Kaya nga every time, di ba, pag binasa niyo ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, sinabi ng iyong pananampalataya, ng iyong sarili, ng iyong isip, ng iyong puso, gumaling ako dahil pinagaling ako ni Jesus. Naunawaan niyo po ba? Kaya every time tayo nagsasalita, bibigyan ni Lord ang aking pangakailangan, pero may pagdududa ka, doon tayo nagkakaproblema. Kasi si Lord, kailangan maniwala ka. Kahit wala pa yung pruweba o ito ebidensya na ikaw yung magkakaroon ng hinihiling mo, pero naniniwala ka, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga yung pag-asa, kaya diba sabi ko sa verse kanina, ang kapahingahan dahil sa pag-asa natin. Yung kapahingahan na yun, nanggaling sa pag-asa mula sa Diyos. Kaya tayo napapahinga, kaya nga ngayon, di ba? Sino yung hindi natakot mamatay? Kasi nga hindi bakit? Dahil sa pag-asa natin. Ano nyo po? Kaya nagkaroon tayong kapahingahan na magkagera man ang buong mundo, tumaas man ang bilihin, magkagulo man ang gobyerno, ano man mangyari. Lord, alam ko pa rin, kasama kita hanggang sa huli. May pahinga ka, hindi takot na takot. Kasi pag takot ka, hindi ka mapapahinga. Di po ba? Takot na takot ka. Kaya yun, naranasan ni David ng kapahingaan sa Diyos dahil binibigyan siya ng Diyos ng pag-asa mula sa pagliligtas sa kanyang mga kaaway. Kaaway natin, hindi naman literally si Satanas na makikita mo eh. Hindi naman talaga, minsan yung ating kaaway, mismo yung ating faith, yung ating pananampalataya sa Panginoon, yung pagdududa natin, kung paano ba tayo tumugon sa mga bagay na nangyayari. Alam niyo po, yung mga paghihirap, pinahintulutan ni Lord yan. Sabi nga sa Job 36:15, isang verse na sinabi ng ating NBB namin noong last week, yung paghihirap po, ipinahintulutan ni Lord upang umasa tayo sa Panginoon. Upang sa pagdurusa, nakikinig tayo sa Diyos. Kaya every time po tayo nakakaranas na ganito, may kapahingahan tayo. Bakit? Kasi lalo tayong lumalapit sa Diyos. Ganyan po si David. Kaya every time siya may digmaan, may problema siya, mayroon siyang kalungkutan,
lapit lamang siya sa Diyos. Bakit? Kasi pag lumapit siya sa Diyos, nararanasan niya ang kapahingahan. Sabi nga sa Psalm, in your presence, there was a fullness of joy. Sa kagalakan, dahil sa presensya mo, Panginoon, nararanasan ko ang kagalakan. May kagalakan ka, may kapahingahan ka. Every time tayo may problema, may mga pagsubok, may pinagdadaanan, may krisis, unang tugon, ano ang ginagawa mo? Kasi si David, nagtitiwala siya sa Panginoon. Bakit? Kasi naranasan na niya ang pagliligtas ng Diyos. Sino po dito nakakaranas ng pagliligtas ng Diyos? Di ba? Una-una niligtas sa atin yung kailangan ng tao. Ang ating na dapat tayo mapaparusahan. Pero dahil tayo nga ay kaya magpahinga, kahit sa panahon na nandito tayo sa mundong ito, dahil may kapahingahan sa piling ng Diyos. Yan po ang ating series po natin for the whole June po. Kaya ang message po natin ngayong umaga, magpahinga sa pagliligtas ng Diyos o rest in God's salvation. Paano po ba nagkakaroon tayo ng kapahingahan sa pagliligtas ng Diyos? Bakit po? Kasi nga, kung alam mo ligtas ka na, hindi ka na matatakot. Pahinga ka na, di ba? Parang, wow, wala na akong aalalahanin, wala na akong kanatatakutan. Yan po ang sabi din ni David sa Psalm 62:1. Sa Diyos lang ako, may kapahingahan, ang kaligtasan ko'y nagmumula sa Kanya. Ang linaw. Bakit po siya nagkaroon ng kapahingahan? Ito'y mula sa Diyos. Ang kaligtasan niya ay nagmumula sa Diyos. Kaya lahat ng battle ni David, lagi niyang si Lord ang kanyang itinataas. Kaya nang diyan nagselos si Saul eh. Kasi si Saul, 1,000 lang ang napapatay. Si David, 10,000. At ang victory na yon galing sa Diyos. Kaya every time siya may battle, dumudulog siya sa Panginoon upang tanggalin ang takot, tanggalin yung pagmamataas, tanggalin yung mga bagay na may kakayahan siya upang makita yan Diyos sa kumikilos sa kanyang lahat ng laban. Kaya, pahinga ka na. Wala kang dapat patunayan. Ganun din po sa atin bilang mananampalataya ngayon. Kung gusto niyo ng kapahingaan, isurrender mo ang lahat. Lord, hindi ko kaya. Lord, kayo ang kumilos. Lord, wala akong magagawa pag hindi niyo ako tutulungan. Lord, itong solusyon nito sa inyong manggagaling. Lahat ng credit kay Lord at mararanasan mo ang pagliligtas ng Diyos. Kaya masyado tayong pagod. Pinipilit natin yung bagay na kaya natin gawin ng lahat. Kaya ko to, si David hindi. Kaya nga, kayo maniniwala, isang tao papatay ng 10,000? Ang hirap nun ha. Bakit nangyari? May imposible ba sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. Kaya nga si David, pahinga siya. Bakit? Kasi unang-una, pinangako na ng Diyos sa kanya yun. Sa atin din, ipinangako na sa atin ng Panginoon na magpatagumpayan natin ang lahat ng laban. Ang tanong, naniniwala ba tayo? Kasi kung di mo pinaniniwalaan na magtatagumpay ka, wala kang patuition, maniwala ka, magkakatuition ka. Wala kayong, may problema kayo sa financial, lalo sa araw-araw, huwag tiwala ka sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, God will provide. Lahat ibibigay niya. Ganon si David, kaya siya pahinga, bibigay ni Lord. Ganon tayo dapat. Hindi dahil tamad tayo na parang si Juan tamad, hintayin mo na rin pagbasak ng bayabas. Hindi ganon. Kundi tayo nagtitiwala, nagkaroon tayo ng kapahingahan because we trusting in God. Nagtitiwala tayo sa Diyos na alam mo kikilos ang Diyos upang iligtas ka sa lahat ng pagkakataon at lahat ng oras. Amen? Yun ang kapahingahan natin mula sa kaligtasan ng Diyos. Tatanungin ko kayong lahat, sino po dito ang ligtas na? Taas yung kamay. Yung iba, parang ang hirap paano mo nasabi ang pastor? Namatay ka na ba? Isang ganun eh. Paano mo nasigurado na may buhay na walang maligtas ka na? Madalas ganyan ng tao. Gusto ng pruweba. Pero, mula sa salita ng Diyos na ikay ligtas na maging ngayong oras na ito. Sinabi ng Diyos yan eh. Pag sinabi ng iyong mga labi na ako ay yung Panginoon tagapagligtas, ligtas ka na. Ang tanong, paano mo ito tatanggapin yan eh? Pinaniniwalaan mo ba? Kasi kaya madalas marami pa rin ang takot sa mundong ito dahil kahit even Christian, hindi niya pa rin sigurado na ligtas siya. Kahit sinasabi na ito ng salita ng Diyos, nagbigay ng katiyakan ng Diyos na kanyang maliligtas at magbibigay ng buhay na walang hanggan ang sino man nananampalataya. Kaya nakita nyo yung mga alagad noong araw,
babasahin yung Bible, hindi sila takot mamatay. Yung habang sila ay, di ba si Daniel, habang nilalagay sa sa apoy, tsaka pinakakain sa leon, nagwo-worship pa nga sila eh. Si Paul at si Silas, nasa kulungan, nagwo-worship pa. Eh tayo nga, hindi pa tayo nakakulong. Reklamo na tayo ng reklamo eh. Ano ba naman, Lord? Ano ba ang init dito? Panahon na, lalo tayong nakakulong ka pa. Pero bakit sila umaawit ng papuri sa Panginoon? Dahil alam nila, may pahinga nga sila dahil ililigtas sila ng Diyos. Amen? Yun ang nangyari kay Paul at Silas. Nung sila yung nagwa-worship, naniniwala, ililigtas sila ng Diyos. Hindi na kailangan nilang sabihin na, ano yun nila yung mga nagbabantay? Usigin nila, mga wala kayong pananampalataya, mamamatay din kayo. Dahil sa walang ganun na nangyari. Kundi bakit? Kasi yung kapahingahan mula sa Diyos, yung kinuha nila. At kapahingahan na yun, nagbukas upang iligtas sila ng Diyos. Kaya nga, yung habang sila nasa loob, nagwa-worship, nagsishare pa ng salita ng Diyos eh. Bakit? Kasi nga, yung kapahingahan, hindi doon sa paligid nila makikita. So, yung comfort zone, hindi doon sa sitwasyon na meron ka ngayon. Kundi ang kapahingahan, kapag kasama mo ang Diyos, pahinga ka. Amen? At ililigtas ka ng Panginoon. Kasi yun ang mahalaga. Yun ang lagi natin isa puso. Kahit wala ka pa nakikitang pruweba, parang sila Paul, di ba? Sila Daniel, si David, si Daniel. Ilalagay ka sa nag-aapoy. Kahit malayo ka, masusunog ka sa sobrang init eh. Eh bakit sila hindi nag-hysterical, hindi sila nagagalit sa Diyos? Bakit? Kasi pagkasama mo ang Diyos, hindi pwedeng hindi kanya ililigtas sa anumang pagsubok. Amen? Kasi yun ang katotohanan. Tatanungin ko kayo uli ngayon, naniniwala ba kayo na kasama nyo ang Diyos? Oo. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Kahit kasama ang Diyos, hindi pa rin masaya. Kasi pagpahinga ka, kasama mo ang Diyos. Alam nyo, ang mga Kristiyano, isa sa mga makikita sa atin, alam nyo po, kahit may pagsubok, masaya. Kaya napagkakamalan tayo nun eh. Mabuti pa itong walang problema. Bakit? Laging naka-smile. Na kahit may problema, naka-smile. Pahingang-pahinga. Bakit po? Kasi hindi mo naman kinukuha yung laban para sa iyo, kundi para sa Diyos. Kaya rest in God's salvation. Paano to? Paano mangyayari ito na mayroong kapahinga sa pagliligtas ng Diyos? Unang-una, dahil ang Diyos ay may control. God is in control. Tatanong nyo, bakit nangyayari yung mga bagay ngayon? Bakit nangyayari hindi magaganda ngayon? Patayan, mga hindi magagandang mga korupsyon, war o digmaan, pagtaas ng lahat ng bilin, paglindol, pagbuano ng bulkan. Ba't nangyayari yung mga yon? Huwag kang mag-alala dahil may control pa rin ang Diyos sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na sa mga plano natin, ang plano na masasama. Di ba? Pinaplanuhan ako nito na hindi maganda, lahat ng mga nangyayari, puro masasama. Anong sabi ng Panginoon sa Kawikaan 19:21? Marami tayong pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Ano man ang sinabi ng Diyos, ito ay mangyayari. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, ililigtas kita sa panahon na kinaharap mo ngayon, ililigtas ka ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng abundance blessing, mangyayari yun. Pag sinabi ng Panginoon, pagagaling kita sa iyo mga karamdaman, mangyayari yun. Pag sinabi ng Panginoon, makakawala ka sa anumang pagkakautang, mangyayari yun. Sapagkat sinabi ng Diyos, mangyayari yun. Amen? Kasi siya ang may control ng lahat. Kaya anuman ang nangyayari hindi maganda ngayon, steady ka lang. Kalmado ka lang. Bakit? God is in control. Ang nagiging problema lang natin kasi, ginagawa natin Diyos ang sarili natin. Paano? Kasi ikaw mismo kinukontrol mo. Hindi mo na kayang kontrolin ng isang bagay, kinukontrol mo pa rin. Ano nangyayari? Stress ka. Ano nangyayari? Pagod na pagod ka. Kaya sabi ng Diyos, ang dami mong pinaplano pero ako pa rin na masusunod sa lahat ng bagay. Kaya anumang bagay dapat tignan natin. Kung di mo na kayang kontrolin, ibigay mo na sa Diyos. I tell you, mapapahinga ka. Totoo yun. Kapag sa amin, lalo na sa mga tatay, pag ikay nawalan ng trabaho, lalong-lalo ikaw lang ang magsusustain. Pahinga ba mga tatay?
Aburido yan. Pero pag ang isang tatay, may Diyos sa buhay niya, pag hindi niya na-control yung mga bagay na yon, pinapasa Diyos siya, magkakaroon ka ng kapahingahan. Totoo yan, marami na po sa NBB nagpapatotoo. Kaya pastor, alam niyo po, ang negosyo, ganito nangyayari, baksak. Nananangin ako sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ko ng trabaho na kung saan masusustain ko yung pangangailangan ng aking pamilya. Siyempre, nawala na yung kanyang bigat. Siyempre, binigay niya sa Diyos. 1 week before pa lang, binigyan na siya ng trabaho ng Diyos. Nagkaroon siya ng kapahingahan. Bakit? Nagtiwala siya sa Panginoon na ililigtas siya ng Panginoon anuman ang sitwasyon ng mundo, ng iyong ginagalawan ngayon. Magtiwala lang tayo sa pagliligtas ng Panginoon. Panghawakan mo na sinabi ng Diyos, God is in control. Panghawakan mo ito. Ano man nangyayari hindi maganda sa pamilya mo, sa paligid mo, huwag kang mag-alala. Ang Diyos pa rin ang may kontrol ng lahat. Kaya maraming plano sa buhay natin, ang Diyos pa rin ang may kontrol upang ito ay matupad. Di ba? Lahat naman tayo may gusto, puro magaganda yan. Pero lagi natin isama ang Diyos sa plano na yan. Kasi ang Diyos pa rin ang magpapatupad dito. Ano sabi sa Kawikaan 16:9? Ang tao ang nagplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Kung ang isang tao ay nagpaplano ng kasamaan, pwedeng anuhin ng Panginoon yan sa buhay mo. Kung ang ibang tao nagpaplano ng hindi maganda rin sa'yo, tatanggalin ni Lord yan kasi God is in control. Kung ang mundo natin yun, ang bayan natin napupuno ng mga corrupt people, ng mga nakaupo, ang iniisip puro makasarili lamang, huwag kang mag-alala. Dahil sinabi sa Biblia, sa Salmo, di ba, may hangganan ang paggawa ng masama. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay mabubuhay ng payapa at mararanasan ng pagliligtas ng Panginoon. Ganyan na nangyayari sa mundo. Kaya minsan, paano ba yan, Panginoon? Meron pa bang mabuti dito sa mundo? Meron pa bang pag-asa? Kaya tayo man lang, nanonood lang tayo, nakakarinig tayo. Pagod na tayo eh. Bakit? Sa hindi magaganda na rinig natin, sa napapanood natin. Pero every time na tayo nagsama-sama katulad nito, nararanasan natin na marinig ang pangako at pangasalita ng Diyos. Anong nang bibigay sa atin? Pag-asa, kapahingan. Minsan pumasok ka dito, punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng mabibigat sa buhay mo. Pero na narinig mo ang salita ng Panginoon, narinig mo ang salita ng Panginoon na nagpapalaya sa kasinungalingan ng kaaway na wala ka ng pag-asa, wala na mararating ang buhay mo, nagkakamali ka. Bakit? Mula nang ako'y pumasok, lalo po, pinapasok siya sa puso ko, lalo kong naranasan na ang Diyos na aking sinasamba ay buhay, na nagliligtas. Amen? Kung akala mo ang Diyos na may control, hindi ka matatakot. Hindi ka mangangamba. Ang Diyos ang may control, kaya hindi ka dapat mangamba. Ano sabi sa Isaiah 41:10? Huwag kang mangamba, sapagkat kasama mo ako. Huwag kang malungkot, sapagkat ako ang Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng kamay kong nagliligtas. Alam niyo po, nung si Isaiah, sinulat po ito, ang Israelita po ay nasa alipin ng mga Babylonia. Kapag ikay nasa alipin ng ibang bansa, ibig sabihin alipin ka, saan ka? Di ba yung lahat ng gusto ng doon, gagawin ka, taga-ano ka lang. Hindi ka pwede masunod. Yun po naranasan Israelita. Pero binigyan sila ng pag-asa at pagliligtas ni Isaiah sapagkat sinabi ito ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon. Kaya dapat makita natin na kahit tayo ay nasa sitwasyon na hindi maganda, ano sabi dito? Ulitin ko, napakaganda. Huwag kang mangamba sapagkat kasama mo ako. Huwag kang malungkot sapagkat ako ang Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita sa pamamagitan ng kamay kong nagliligtas. Ibig sabihin, anuman ang nararanasan mo ngayon, ililigtas ka ng Panginoon. Anuman paghihirap, kalungkutan ng Panginoon, aalawin ka ng Panginoon. At lahat ng bagay na nararanasan mo na pagdurusa, huwag kang mag-alala dahil hawak ka ng kamay ng Panginoon. Hindi lang kamay, kanang kamay. Sa English po, kanang kamay. Dito, kamay lang. Ibig sabihin niyo po ba, ang symbol po ng kanang kamay ay authority, kapangyarihan. Kaya pag hawak ka ng kanang kamay ng ating Panginoon Kristo, mahawak sa iyo isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may authority na may control ng lahat ng bagay. Kaya anong sitwasyon mo ngayon, kaya kanyang kunin.
Dahil makapangyarihan yung kamay niya upang kunin ka sa madilim ba yan, sa putik ba yan, sa mabawang lugar ba yan. Kukunin ka ni Lord dahil ang kamay na kukuha sa iyo ay may kapangyarihan na kayang magligtas dahil may kontrol siya sa lahat ng bagay. Amen? Kapag nangyari yun, pahinga ka, Lord. Salamat sa pagliligtas mo. Salamat, Panginoon, sapagkat alam ko na may kontrol ka, na kahit sa mga bagay na masama, kaya mong pagandahin. Kasi nga may kontrol siya eh. Sino po dito na ang buhay ay masama, hindi maganda, pero nang siya'y lumapit sa Panginoon, gumanda ang buhay mo? Amen? Ba, ibang di nagtaas. Maganda ang timano hanggang gumanda na gumanda. Mas maganda naman to talaga, di ba? Pero gusto naman lahat tayo, hindi maganda lahat ang buhay eh. Pag ang isang tao walang Diyos, pangit ang buhay mo. Totoo yan. Kaya ano sabi dito sa Roma 8:28? Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya ang buhay mo madilim, kapag lumapit ka sa Diyos ng liwanag, yung buhay mo madilim magiging liwanag. Amen? Ang buhay mo masama, pumunta ka sa isang makapangyarihan Diyos na mabuti, yung masama magiging mabuti. Paano papaparaan yun? Kasi yung dati mong buhay magiging patotoo para sa iba. Naging mabuti ngayon ang buhay mo. Kumbaga sa kanya, walang masama sa Kanya pag lumapit tayo sa Kanya. Yung masama, gagawin niyang mabuti yan dahil walang imposible sa Kanya. Di po ba? Pag binasa mo ang Bible, mga tax collector, mamamatay Kristiyano, yung tax collector noon, yung mga corrupt ngayon sa atin, yung panahon nila, yun. Pero ginamit pa rin ng Panginoon. Sino po dito, ang buhay mo talagang grabe. Pero bakit ngayon ginagamit ka ng Panginoon? Ibig sabihin, anumang sama ng buhay mo, magiging mabuti kapag kasama mo ang Diyos. May pagliligtas ang Diyos. Hindi mo pwede sabihin, Pastor, ang sama-sama ng ugali, wala na akong pag-asa. Meron, kaya nga hindi ka mapahingi. Patuloy mong sinasabi mo hindi mo kaya. Talaga hindi mo kaya. Kaya ni Lord. Kasi walang imposible sa Kanya. Kaya, all things work together for good for those who love Him. Lahat ng bagay ng hindi maganda nangyayari sa atin, minsan, nagiging dahilan niya para mapabuti tayo for the near future. Kaya masasabi mo, kaya pala nangyari. Diba si Jesus, tagapagligtas mamamatay? Kaya tuwan-tuwa ang diablo, namatay ang tagapagligtas nila. Muling nabuhay. Kailangan siyang mamatay upang magkaroon ng muling pagkabuhay. Yung kamatayan na iyon na naging kabayaran ng ating kasalanan. Nakita nyo? Walang masama kapag si Lord, nanggaling kay Lord, yung masama magiging mabuti. Kasi may plano ang Diyos. Naniniwala may plano ang Diyos sa inyo? Dahil bakit? Kasi may kontrol ang Diyos sa lahat ng bagay dahil pinili ka ng Diyos. Ano sabi dito sa Ephesians 1:11? Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban at ayon nga sa plano niya noon pang una. Pinili niya kami upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Hindi pa tayo mananampalataya, hindi nyo pa tinatanggap si Christ as a Lord and Savior, pinili ka na ng Diyos. Siya kasi ay may control. Walang nagmanipula sa Kanya, walang nagsabi sa Kanya, Lord, piliin mo si Juan, piliin mo si Petra, si Marites. Walang ganon. Bakit? Siya ang may control. Yung pagkapili niya sa'yo because of love. Hindi ba kayo magkakaroon ng matutuhan nun? Hindi siya nakatingin sa anumang bagay na ginawa mo, kundi yun ay control niya. Binigay niya yung control na yun sa kanyang sarili upang piliin ka niya, maranasan mo yung pagliligtas, maranasan mo ang pag-ibig niya, maranasan mo ang buhay na walang hanggan, nakapiling siya. Kaya, He is in control. Maging ang pagpili sa atin, wala nag-udyok sa Kanya. Kundi ito ay control niya ang lahat. Kaya makikita natin, binibigyan dito ng kaligtasan, hindi aksidente o nagawa ng tao. Hindi aksidente ito, kundi ito ay kontrol ng Diyos. Nung ibinigay niya kanyang anak, ito po ay nasa plano niya, nasa kontrol niya upang maligtas ang sino man sa atin. Ang desisyon at pagkilos ng Diyos hindi nagpapasa ilalim sa payo, panunudyo ng iba, o mga gawain o pagkakataon ng tao. Lahat ng nangyayari ay kumikilos ayon sa kanyang kalooban na nag-aalok doon ng malaking kaaliwan sa bawat mga Kristiyano na tinitiyak sa kanila na ang Diyos ang may kontrol. Kapag pinili ka ng Diyos, huwag kang mag-alala dahil sa Niya ang pumili sa iyo. Siya ang may kontrol, wala nang iba.
Maliban na lang kung ikaw mismo ang umaayaw doon. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, di ba, may hinanda akong alin? Doon sa langit, na tahanan natin, exclusive para sa iyon. Kaya nga, bawat isa sa atin, pahinga, bakit? May nakahanda kasi sa akin. Kumbaga dito, sa upuan na yan, wala nakaupo kasi may mga pangalan yan. Walang sino man pwedeng umupo dyan dahil designated na pagkapili ng Diyos sa lahat na nakaupo. Ganon din sa atin lahat. Meron ka ng tahanan dun sa langit, huwag kang mag-alala, baka maubusan ako dun. No, kasi nga pinili ka ng Panginoon, ang pagkapiling iyon ay may control siya sa lahat ng bagay. Hindi nag-utos dito, napilitan lang, hindi. Kaya pag pinili ka ng Panginoon, mararanasan mo ang pagliligtas ng Panginoon. Ang Diyos sa may control dahil lahat ay kayang gawin at walang makakahadlang sa Kanya. Ano sabi sa Job 42:2? Alam ko pong magagawa ninyo ang lahat ng bagay at walang sino man makakapigil sa inyong mga balak. Alam niyo po ang balak ng Panginoon sa inyo? Sa atin lahat? Ang masama pag nagbalak, ikapapahamak mo. Pag ang ating Panginoon nagbalak sa iyo o gumawa ng isang balak sa iyo, sinisigurado ko mapapabuti ka. Mararanasan mo ang pagliligtas. Bakit? Balak ng Panginoon, iligtas niya ang tao sa pamamagitan ni Jesus. Di ba? Napahamak ba tayo? Naligtas nga tayo eh. Bakit kaya? Kaya nating magpahinga sa ating Panginoon sa pagliligtas niya. Dahil, pangalawa, kawalang kaya ng taong magligtas, wala po tayong kakayahang magligtas. Kaya nga si David gusto niya magpahinga sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos lamang ang pwedeng magligtas. Hindi si Presidente, hindi sino man magaling dito sa mundo. Maging ako man, hindi ko kayang iligtas. Kasi bakit? Umaasa rin ako sa Diyos. Kaya makikita natin, rest in God, yung kapahingahan nasa Diyos. Hindi na kung kay Nino o anumang bagay dito sa mundong ito dahil sa Diyos lamang ang kapahingahan at ang kawalang alin, kaya ng taong magligtas. Hindi ka pwedeng manangan sa sarili mo. Kaya ko iligtas. Maganda trabaho ko, malaki ang aking bahay, marami kong pera sa bangko. Nagkakamali ka. Bakit? Di ba sa mayaman at si Lazaro? Ang sabi ng Panginoon, hangal ka. Ngayong gabing ito kukunin ko ang buhay mo. Wala lahat. Ang pinakamagandang security ng ating buhay, ang ating Panginoon. Kung walang kayang tao magligtas, bakit? Ang sabi sa Gawa 4:12, walang sino man ang makapagliligtas sa atin, kundi siya lang, ang Panginoon. Sapagat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Walang pangalan, walang yung nanay niya, o anumang santo, o anumang relihiyon, ang binanggit po dito, kundi ang ating Panginoon. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan at ang katotohanan. Wala na pong iba na pwedeng magligtas sa atin. Maging lalo ang sarili natin. Bakit po kailangan natin ng pagliligtas? Ang sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Sino po dito hindi nagkakasala? Sino po? Lahat tayo. Ang kasalanan may kabayaran, sabi sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan ang problema natin. Lahat tayo nagkasala. Ikaw ay pinakamabuti, hindi mo maliligtas ang sarili mo. At ang kabayaran pa ng kasalanan, ano? Kamatayan, hindi lang mamamatay ka, kundi kamatayan na pagdurusa, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Doon ko saan parurusahan ka, yon ang kamatayan, second death na sinasabi ng Panginoon. Bakit ganun na lamang ang Panginoon? Kasi nga, hindi po basta-basta yung pupuntahan na yon. Talagang magsasuffer ka ng gusto. Kaya bakit hindi kaya ng tao magligtas sa sarili niya? Bakit? Ang kailangan kasi perpekto, walang dungis, pantubos sa ating kasalanan. Ano sabi sa 1 Peter 1:18-19? Alam na ninyo kung paano ipinagtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan ninyo sa inyong mga ninuno ninyo. Ang ipinagtubos sa inyo hindi mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo katulad niya na isang tupa na walang dungis o kapintasan na ihandog sa Diyos. Alam niyo po yung Passover lamb? Yung sa sa Ehipto, di ba nag-offer rin sila?
Alam niyo po ba yung in-offer nila walang kapintasan? Walang dungis, di pa yung tupa na ito talagang maganda talaga. Alam mo sa Bagong Tipan, kahalintulad po yan. Pag binasa niyo po ang Bagong Tipan, may sinabi po doon, siya pa yung Passover Lamb ang ating Panginoon sa Bagong Tipan. Kung saan ang pwedeng ipantubos sa kasalanan ay walang dungis, walang kasalanan, walang bahid. Yun po ay perfect. Kaya hindi pwedeng ang magtubos sa atin ay tao kasi lahat tayo may kasalanan eh. Hindi tayo perfecto. Ang pwedeng magtubos dito ay ang ating Panginoon Kristo na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Perfecto siyang tao, wala siyang kasalanan. Kaya wala tayong kakayahan magligtas dahil hindi sa gawa maliligtas kundi sa biyaya ng Diyos. Kahit hindi ka perfecto, gagawa ka naman mabuti. Pero hindi pa rin sapat yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, ipakita niyo sa akin yung ama niyo na pinakamabuti. Sa Panginoon, demonyo pa rin yung ama na yun eh. Bakit? Kasi nga may minana tayong mga kasalanan na kahit noon pa man, pag silang mo, meron na yun. Inherit na yun. Kaya nga hindi tayo perfecto eh. Dahil nga sinabi dito, di ba, meron kayong minana sa mga ninuno ninyo, ito yung mga kasalanan. Hindi nyo napapansin? Kahit anong gawa nyo maganda sa katawan nyo, exercise kayo ng meron kayong sakit. Sasabihin sa inyo, doktor, bakit po ako nagkasakit eh? Panay po exercise, magaling po akong kumain, nasa diet ko po yan. Sasabihin sa inyo ng doktor, yung ba sa angkan nyo may ganitong sakit? Ay, opo, namana mo yan. Ibig sabihin, yung mga minamana natin, especially yung kasalanan, kasama po yan. Yan yung tinubos sa atin ng Panginoon. Kaya wala tayong magagawa. Kahit ikay mabuting kung umilos, hindi yan ang kakayahan upang maligtas ka. Ano sabi sa Ephesians 2:8-9? Sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuting gawa ninyo upang walang maipagmalaki ang sinuman. Alam niyo kung bakit? Anong wisdom ni Lord? Kung ang kaligtasan ay makukuha mo lang sa 100. Halimbawa lang, napaggawa ng mabuti. Di ba? Ipagpunta mo sa langit. Lord, hindi lang 100 ang ginawa ko. 300 na kabutihan ginawa ko. Sa tingin nyo, nagmalaki siya? Hindi. Yon! Doon kita pa lang ng Diyos. Ayaw ni Lord yung nagmamayabang. God opposed to the proud but give grace to the humble. Gusto ng Diyos magpakumbaba ka at itaas mo ang Diyos. Kaya walang sino man na magliligtas sa sarili niyang gawa. Hindi, Pastor, bawal na palang gumawa ng mabuti. Hindi. So, sinabi ni Apostol Paul yan, ang paggawa ng mabuti, lalo mong nagagawa ng mabuti dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi nyo napansin ngayon? Yung dating hindi nyo nagagawa mabuti, nagagawa nyo na yon? Bakit? Because of the grace of God unto you, nabigay sa iyo ng Panginoon ng biyaya na yan. Lalo mong nagawa yung mabubuti, di po ba? Dati, salang dalawa. Nung ikay umasa sa biyaya ng Panginoon, ba, naging 5 na. Naging 10 na paggawa ng mabuti. Hanggang kumukonti ng paggawa mo ng sama, lumarami naman ang paggawa mo ng mabuti. Bakit? Kasi because of the grace of God. Kaya sabi ng Panginoon, kung ang kasalanan mo yung napakarami, mas dinodoble ng Diyos ang biyaya ng Diyos upang matakpan niyan. Ganon ang biyaya ng Diyos. Kaya hindi mo po natin kayang maituturing na matuwid ang ating sarili unless wala tayong pananampalataya. Ang sabi sa Corinthians 5:21, 2 Corinthians, kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siya makasalanan upang sa pamamagitan nito'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Hindi sa gawa, hindi sa salita o magaling ka, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya wala tayong kakayahan Sa biyaya ng Panginoon, sa awa ng Diyos sa atin, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, kaya naging matuwid ka sa paningin ng Diyos. Kaya nga si Abraham, di ba, itinuring ng Diyos Ama na matuwid because of his faith. Kaya tinawag siya the fathers of faith, si Abraham. Dahil sa kanyang pananampalataya. At ganun din sa atin. Wala kang dapat patunayan. Maraming Christian nagbabackslide. Ayoko ng Christian. Bakit? Gusto nilang patunayan na sila mabuti sa harapan ng Diyos. Gusto nilang patunayan na kaya nang gumawa. Totoo, maganda yan. Pero hanggat pinatutunayan mo yan sa sarili mo, ang ibig sabihin, yung kaligtasan by your own works.
Kapag ligtas ka na, sinabi ng Diyos, ligtas ka na. Sino naniniwala yung ligtas ka na? Wala kang dapat patunayan pa sa Panginoon. Kaya nga pahinga tayo sa pagliligtas ng Diyos. Bakit? Hindi na ako patunayan na napakagaling ako. Kailangan ko maging pastor. Kailangan ko maging bishop. Kailangan ko maging katulad ng alagad para ako'y mapunta sa langit. No. Wala kang dapat patunayan. Sabi nga sa Jeremiah, huwag mo ipagmalaki ang iyong kalakasan, ang iyong talino, ang iyong karangyaan. Ipagmalaki mo kung sino, paano ka iniligtas ng Diyos. Kasi doon ka lang naman umasa sa biyaya ng Diyos. Kaya huwag tayo magmayabang. Bakit? Umaasa lang tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo na bago? Dahil sa Diyos. Kasi gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng pagliligtas na hindi natin masasabi, dahil magaling ako, kaya ako naligtas. Hindi po. Si Lord lang ang magaling. Si Lord lang ang may biyaya. Ito ang katunayan na tayo makapagpapahinga sa pagliligtas ng Diyos. Sino po dito ang mananampalataya ng Panginoon? Pakitaas po kamay. Pakitaas po. Yung mga hindi nagtaas, hindi mananampalataya. Hindi. Inaano ko lang mabuti para, di ba? Kasi may sinasabi po ang Bible. Ano po sabi ng Bible sa 1 John 5:11-12? At ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan at pinagmula ng buhay na ito ay ang kanyang anak, si Jesus. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sino po dito sumasampalataya sa ating Panginoon? Ibig sabihin, may buhay na walang hanggan ka. Okay? Ngunit, ang di sumasampalataya sa anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Hindi po ako nagsabi noon. Ang salita ng Diyos. Kinukonfirm ko sa inyo eh. Bakit? Baka hanggang ngayon, kaya wala kang kapahingahan. Bakit? Hanggang ngayon, hindi mo sigurado kung ligtas ka eh. O hindi mo rin sigurado na tunay ka mananampalataya. Hindi ko po kayo kinukondem ha. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng tunay na pagkaunawa sa salita niya. Kasi ang kaaway, ganyan eh. Oh, ligtas ka na. Totoo yan. Tignan mo yung sarili mo, yung buhay mo. Kasi, hindi ako po makapagsasabi ligtas, hindi pwede ako mag-condemn. Ikaw hindi ka ligtas, hindi pwede. Kasi ako din, umasa rin po ako sa biyaya ng Diyos. Ang makapagpapatotoo niyan mismo ang sarili mo. Ay, madalas hindi tayo pahinga. Even we are claimed to be Christian. Kasi hanggang ngayon, hindi mo pinaniniwalaan niligtas ka ng Diyos. Kasi alam niyo po, nung ako po ay, lagi ko po sinasabi sa inyo, patotoo ko. Kaya po ako gusto ko po lagi magpakalasing. Yung pag nakainom ka na lasing na, tulog ka na lang. Bakit? Kasi po may fear ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta pag namatay ako. Basta mahalaga sa akin, pag namatay ako, masaya ako, nakainom ako eh. Pero mali pala, di ba, no? Nung natagpuan ko ang ating Panginoon at tinanggap ko siya as a Lord and Savior, doon ko napatunayan, doon ako nagkaroon ng kapahingahan. Na kahit di pala ako nakainom, na kahit di ako lasing, o nung bagay na alcohol na inom ko, kaya ko magpahinga. Kaya ko maging masaya. Kaya ko masabi na, Panginoon, pahinga-pahinga ako kahit wala akong ganong kalaking pera. Na kahit hindi ganong karangya ang buhay ko. Na kahit hindi ganon ang aking mga sinasakyan, hindi mga magagarang sasakyan, pahinga pa rin ako. Bakit? Dahil ikaw nagbigay ng kapahingahan. At alam ko, yung kapahinga na yan, may resultang pagliligtas mo. At isang kaligtasan na yan na ibinigay sa ating lahat. Number one, kailangan ng need ng tao? Kaligtasan. Ibinigay sa iyo ng Diyos. Ano pa ba ang inihiling mo? Wala na dapat tayo ikatakot. Bakit? Yung pinakakailangan ng tao, ibinigay na sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, ano pa bang kailangan nyo? Yung pinakakailangan na binigay ko na sa inyo. Yung kain sa araw-araw. Manina lang sa akin yan. Pambayad yun ng bill na kuryente. Ang taas ngayon. Wala na yun sa akin. Bakit? Naputulan ka na ba? Wala ka na bang kuryente ngayon? Hanggang ngayon may kuryente ka nga. Nag-i-aircon ka pa nga eh. Hindi ka makapagpahinga sa pagliligtas ng Diyos. Sa araw-araw na may kinakain ka, araw-araw ko nililigtas ng Diyos. Amen? Sa araw-araw na kayo lumalabas at hindi ka napapaano, hindi ka nagkakasakit, pagliligtas sa iyo ng Diyos yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, pahinga ka sa akin. Kahit sa mundong ito, kaya mo magpahinga. Naniniwala po ba kayo? Even we are in crisis, even na ang hirap ng panahon ngayon, even na nagkakagulo ang panahon ngayon, even na hindi magkakasundong-sundo at gumagawa ng masama ang lahat, you can find rest in our God. Amen? Kaya natin magpahinga sa pagliligtas ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pahinga ka na ba?
Oo nga, napasin ko, natutulog ka na eh. Pahingang-pahinga na talaga. Di ba? Pero ang mahalaga talaga, dahil alam mo ligtas ka, pahinga ka. Amen? Everybody close your eyes. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po. Sapagat alam namin, Panginoon, inaalala mo, Panginoon, ang bawat sumasampalataya sa iyo. You care for us, Lord God. Alam mo, Panginoon, at lingid mo sa iyong kaalaman ang nangyayari ngayon sa aming mga buhay. Kinaharap namin ngayon, may mga battle kami, Panginoon, hindi namin maitatanggi sapagat alam mo ang lahat. Maging sa puso, maging sa isipan namin, kaya mong basahin, Panginoon. Wala kami maitatago. At sa pagkakataong ito, Panginoon, we surrender, Lord God. Isinusuko namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Wala po kami magagawa unless, Lord, hindi namin ibibigay itong lahat sa iyo. Gusto namin ng kapahingan, hindi dahil kapiling ka na namin. Hanggat nandito kami, Lord, sa mundong ito, nais namin maranasan ito. At sa kapahingan na yan, sapagkat nililigtas mo kami, ilagay mo po sa puso namin, Lord, ang isang bagay na ginawa mo. The most powerful happened in our lives, Lord God. Nung mamatay si Kristo sa amin at mabuhay para din sa amin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, ibinibigay namin sa iyo lahat. Isinusuko na namin, Panginoon. Binabanggit na namin sa iyo lahat ng mga alalahanin namin, yung takot, paghihirap, pagtitiis, Panginoon. Ayon, church, sabihin mo sa Panginoon, ngayon yung pagkakataon, maging tapat ka sa harapan ng Panginoon. Gusto mo ng kapahingahan? Nandyan ang Diyos sa harap mo. Nakikinig siya sa lahat ng sasabihin mo. Ngayon yung oras to, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon. Ang sabi ng Panginoon. Kaya si David, every time na siya may digmaan, may labanan, hindi pwedeng hindi siya lalapit sa Panginoon. Sapagkat sinabi niya, ang kapahingahan ay nasusumpungan, natatagpuan ko sa Diyos. At nanggagaling sa Kanya ang kaligtasan. Sa oras na ito, claim by faith, ililigtas ka ng Diyos. Ano man digmaan ang kinaharap mo ngayon, ililigtas ka ng Diyos. Sapagkat ang pinaka number one need ng taong pagliligtas, ibinigay na sa iyo. Yung mga labanan sa buhay mo ngayon, hindi na ganun yung kabigat dahil walang imposible sa Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang sino man o anumang paghihirap o problema o anumang pagsubok ang pwedeng tumaas pa sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay, maging problema man o paghihirap, kayang gawin ng Diyos na mabuti sa lahat ng sumasampalataya at nagmamahal sa Kanya. Lord, salamat po at napakinggan niyo po, Panginoon, ang aming panalangin sa inyo. At alam namin, Panginoon, ngayon pa lamang pinakikilos mo na ang iyong mga anghel at lalong-lalo na po ang iyong kapangyarihang walang hanggan upang ganapin ang lahat ng ito. Ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. At ngayon, Lord, kaya na namin magpahinga sapagkat sa oras na ito, ipinararanas mo sa amin yung pagliligtas, ang katagumpayan, ang bagay na gusto nyo namin na mapasa amin na walang pagdududa na kami, Panginoon, ay may kaligtasan mula sa inyo. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.